Hunyo 5, labis na siyam na raan at siyam na putsyam. Sa bayan ng Cabanatuan, Nueva Ecija, isang trahedya ang nagaganap na magbabago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Isang general, ang pinakamahuhusay na estratehista ng hukbong Pilipino, ay bumagsak sa kamay ng mga taong dapat sana ay kanyang mga kasamahan sa digmaan. Ang pangalan niya ay General Antonio Luna. Hindi siya basta-bastang sundalo. Sa panahon ng himagsikang Pilipino laban sa mga Amerikano, si Luna ang itinuturing na pinakamatalino, pinakamahigpit at pinakamatatag na general ng Republika ng Malolos. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang pagkawala ng isang tao, kundi pagkawala ng isang pag-asa ng buong bansa. Ngunit hanggang ngayon, isang malaking misteryo ang nananatili. Nasaan ang kanyang mga labi? Nasaan ang tunay na pahingahan ng bayaning ito? Ito ang kwentong ating tuklasin ngayon. Bago natin pag-usapan ang kanyang kamatayan, alamin muna natin kung sino talaga si Antonio Luna. Ipinanganak siya noong Oktubre 21, 1866 sa Binondo, Manila sa isang pamilyang may mataas na katayuan sa lipunan. Siya ay anak ni Joaquin Luna at Laureana Novicio at kapatid ng bantog na pintor na si Juan Luna. Mula sa murang edad, makikita na ang kanyang kahusayan at talino. Nag-aral siya ng parmasyutiko at agham sa Espanya at Belgia at nakakuha ng doktorado sa Paris, France. Siya ay isang siyentipiko, manunulat at intelektual bago pa man naging sundalo. Nang sumiklab ang himagsikan laban sa mga Amerikano, ang kanyang katalinuhan at determinasyon ay naging pundasyon ng kanyang pagbabago. Mula sa isang siyentipiko, naging isa siya sa pinakadisiplinado at pinakaestratehikong general ng hukbong Pilipino na handang ipaglaban ang kalayaan ng bansa sa anumang paraan. Bilang punong general ng hukbong Pilipino, si Antonio Luna ay nagpakita ng kahangahangang talino sa larangan ng digmaan. Ginamit niya ang estratehiyang tinatawag na guerrilla warfare at trench warfare laban sa mas makapangyarihang hukbo ng Amerika. Mahigpit ang kanyang disiplina sa mga sundalo at hindi siya nagpapatawad sa sino mang sumusuway sa kanyang mga utos kahit na opisyal pa ito. Itinuturing siyang pinakamahalagang general ng Republika ng Malolos dahil sa kanyang kakayahang mag-organisa ng isang propesyonal na hukbo mula sa mga karaniwang mamamayan. Sa labanan ng Caloocan at sa iba pang engkwentro, nagpakita siya ng kahusayan na nagpahirap sa mga Amerikanong sundalo. Ang kanyang mga tagumpay ay nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino na maaari nilang labanan ang isang pandaigdigang kapangyarihan. Ngunit ang kanyang lakas ay naging sanhi rin ng kanyang kahinaan dahil marami siyang nagagawang kaaway sa loob mismo ng kanilang gobyerno. Hindi lamang sa labanan nakatagpo si Luna ng mga kaaway. Sa loob mismo ng gobyerno ng Republika ng Malolos, marami siyang mga kalaban. Ang kanyang mahigpit na paraan ng pamumuno ay nagdulot ng tensyon sa maraming opisyal. Si Pedro Paterno, na kilala bilang isang tagapamagitan, ay hindi nagustuhan ang agresibong estilo ni Luna sa digmaan. Kahit si Apolinario Mabini, ang tinatawag na utak ng rebolusyon, ay nagkaroon ng mga pagtatalo sa kanya tungkol sa direksyon ng paglaban. Maraming miyembro ng gabinete ang naniniwala na masyadong makapangyarihan si Luna at natatakot sila sa kanyang impluwensya. Ang mga tauhan ni Aguinaldo, lalo na ang mga sundalo mula sa Kawit, Cavite, ay hayagang nagpapakita ng kanilang galit sa kanya. Para sa marami, si Luna ay isang banta sa kanilang kapangyarihan. Ang mga alitang ito ay magiging sanhi ng isang trahedyang hindi na maibabalik pa. Noong Hunyo 5, 1899, isang liham ang dumating kay General Antonio Luna. Sinasabing galing ito kay Presidente Emilio Aguinaldo na nag-uutos sa kanya na pumunta sa Cabanatuan, Nueva Ecija para sa isang mahalagang pulong. Walang pag-aalinlangan si Luna. Dahil bilang isang tapat na general,
Lagi siyang sumusunod sa utos ng kanyang pangulo. Kasama ang kanyang aide de camp na si Coronel Francisco Roman at ilang mga tauhan, nagtungo siya sa kabanatuan. Nang makarating siya sa konbento ng lungsod, napansin niyang wala si Aguinaldo sa lugar. Sa halip ang mga sundalo mula sa Kawit, Cavite, ang mga tauhan na kilala bilang malapit kay Aguinaldo ang naghihintay sa kanya. Ang konbento, na dapat sana ay lugar ng kapayapaan, ay naging bitag para sa isa sa pinakadakilang general ng Pilipinas. Ang sandaling iyon ay magbabago ng kasaysayan ng ating bansa magpakailanman. Nang dumating si Luna sa konbento ng Cabanatuan, sinalubong siya ng mga sundalo mula sa Kawit, Cavite na mga tapat na tauhan ni Aguinaldo. Walang babala, sinimulan nilang atakihin si Luna ng walang awa. Ayon sa mga ulat ng kasaysayan, tinanggap niya ang higit sa 20 saksak at maraming taga ng itak sa buong katawan niya. Kahit na naghihingalo na, sinubukan pa rin niyang lumaban. Iniugnay sa kanya ang mga huling salitang puno ng galit at pagtataka na nagsasabing, mga kobardes, na ang ibig sabihin ay mga duwarde. Ang mga salitang iyon ay nagpapakita ng kanyang pagkabigo sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Hindi lang si Luna ang namatay sa malagim na araw na iyon. Ang kanyang tapat na aide de camp na si Coronel Francisco Roman ay pinatay din sa parehong insidente. Tinitiyak ng mga mamamatay tao na walang makakasaksi na mabubuhay upang magsalita ng katotohanan. Pagkatapos ng marahas na pagpatay, ang katawan ni General Antonio Luna ay naiwang nakahiga sa lupa ng konbento sa Cabanatuan, puno ng mga sugat mula sa mga bala at tabak ng mga Kawit soldiers. Ayon sa mga ulat, ang kanyang katawan ay natagpuan ng ilang mga saksing naroroon sa lugar, kasama ang kanyang katawan na si Coronel Francisco Roman. Ang eksena ay inilalarawan bilang isang madugo at nakakakilig na tanawin na nagpakita ng kalupitan ng pagpatay. Ang mga unang ulat tungkol sa kanyang kamatayan ay mabilis na kumalat sa mga opisyal ng Republika ng Malolos. Ngunit ang mga detalye ay pinigilan o binago upang maprotektahan ang ilang mga individual. Patumari opisyal na talaan, ang kanyang kamatayan ay inilalarawan sa iba't ibang paraan na nagdulot ng kalituhan at kontrobersya sa kasaysayan. Ang katotohanan ng mga pangyayari ay nanatiling nakatago sa loob ng maraming taon pagkatapos ng digmaan. Pagkatapos ng marahas na pagpatay kay General Antonio Luna noong Hunyo 5, 1899, ang kanyang katawan ay inilibing ng mabilis at walang gaanong seremonya sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Dahil sa kaguluhan ng digmaan laban sa mga Amerikano, ang proseso ng paglilibing ay nagawa sa ilalim ng napakahirap na kalagayan. Walang malaking pagtitipon ng mga opisyal ang naganap, at ang libing ay isinagawa ng halos lihim dahil sa patuloy na pag-unlad ng labanan sa paligid ng lugar. Ang mga kasamahan at ilang lokal na residente lamang ang nakasaksi sa kanyang paglilibing. Ang kalagayan ng digmaan ay nag-iwas sa pamilya Luna na makapunta agad sa Cabanatuan upang makilain at maangkop ng maayos ang kanyang mga labi. Ang mabilis at hindi maayos na paglilibing na ito ang naging simula ng matagal na misteryo tungkol sa tunay na lokasyon ng kanyang huling pahingahan. Pagkatapos ng digmaan, ang pamilya Luna ay nagsimulang maghanap ng katawan ni Antonio. Ang kanyang kapatid na si Joaquin Luna ang nanguna sa mga pagsisikap na ito, determinadong mahanap ang tunay na libingan ng bayani. Ngunit ang gawaing ito ay puno ng mga hadlang at kahirapan. Una sa lahat, ang kaguluhan ng digmaan ay nagpahirap sa paghahanap ng tumpak na impormasyon. Maraming saksi ang namatay na o tumakas, at ang mga lokal na residente ay natatakot na magsalita tungkol sa nangyari. Ang mga talaan ng simbahan at gobyerno ay nasunog o nawala sa panahon ng labanan.
Inilarawan ng mga nakaligtas na ang katawan ni Luna ay inilibing ng mabilis at walang maayos na seremonya. Ang eksaktong lokasyon ay hindi malinaw na naitala, at ang mga nagbigay ng impormasyon ay nagbigay ng magkakaibang mga pahayag. Ang paghahanap ni Joaquin ay naging isang masakit na paglalakbay ng pag-asa at kawalan. Kahit natapos na ang digmaan, ang katanungan kung nasaan talaga ang mga labi ni Antonio Luna ay nananatiling walang malinaw na sagot. Ayon sa ilang historikal na talaan, inilibing siya sa sementeryo ng Cabanatuan pagkatapos ng kanyang pagpatay. Ngunit ang mga lokal na tradisyon at oral history ng mga matatanda sa Cabanatuan ay nagbibigay ng iba't ibang bersyon. May nagsasabing ang kanyang mga labi ay inilipat ng kanyang pamilya patungo sa Maynila, habang ang iba naman ay naniniwala na nanatili pa rin ang kanyang bangkay sa Nueva Ecija. Ang mga salungatan sa pagitan ng mga opisyal na dokumento at ng mga lokal na kwento ay nagdulot ng malaking kalituhan sa mga mananaliksik. Walang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa alinmang pahayag. Ang kawalan ng malinaw na talaan mula sa panahon ng kaguluhan ng digmaan ay lalong nagpapahirap sa paglutas ng kontrobersyang ito, kahit na ang tunay na lokasyon ng kanyang mga labi ay nananatiling isang misteryo. Ang pamana ni General Antonio Luna ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng mga monumento at memoryal na itinayo para sa kanya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, mayroong isang marker na nagpapatunay sa lugar ng kanyang pagkamatay, isang tahimik na paalala ng trahedyang naganap noong Hunyo 5, 1899. Sa Maynila, ang isang kalye ay pinangalanan sa kanya bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa kasaysayan ng bansa. Sa Luneta Park, ang kanyang imahe ay kinikilala kasama ng ibang mga bayani ng Pilipinas. Ang mga monumento at memorial na ito ay hindi lamang bato at metal. Sila ay mga simbolo ng pagkilala ng bansa sa isang general na namatay ng hindi nararapat. Nagsisilbi silang patunay na ang kanyang sakripisyo ay hindi kailanman malilimutan ng mga Pilipino. Maraming historiador at iskolar ang nagsagawa ng kani-kanilang pananaliksik upang matuklasan ang tunay na lokasyon ng mga labi ni General Antonio Luna. Ayon sa ilang mga akademiko, ang katawan ni Luna ay maaaring inilipat ng maraming beses dahil sa kaguluhan ng digmaan na nagpapahirap sa pagkilala ng eksaktong lokasyon. Ang mga arkeolohikal na pag-aaral na isinagawa sa paligid ng dating konvento sa Cabanatuan ay nagbigay ng ilang mga pahiwatig, ngunit walang tiyak na katibayan ang natuklasan hanggang ngayon. Sinuri ng mga iskolar ang mga sulat, opisyal na dokumento at testimonya ng mga saksi upang maiugnay ang mga impormasyon. Ang ilan ay naniniwala na ang kanyang bangkay ay nananatili sa Cabanatuan habang ang iba naman ay nagmumungkahi na ito ay inilipat sa ibang lugar. Ang bawat teorya ay may sariling katibayan, ngunit ang katotohanan ay nananatiling nakatago sa likod ng kasaysayan. Noong 2015, isang pelikula ang nagbago ng takbo ng kasaysayan para sa maraming Pilipino. Ang pelikulang General Luna na dinirekta ni Gerald Tarog at ginampanan ni John Arcila bilang si Antonio Luna ay naging isang napakalaking tagumpay sa kahon opisina. Higit sa 1 bilyong piso ang kinita nito sa mga sinehan sa buong bansa na nagpapakita ng malaking interes ng publiko sa buhay ng dakilang general. Ang pelikula ay hindi lamang isang simpleng kwento ng digmaan. Ito ay isang makapangyarihang salamin ng katotohanan, ng pagtataksil at ng sakripisyo. Dahil sa pelikula, libu-libong Pilipino ang nagsimulang maghanap ng tunay na kasaysayan ni Luna. Ang mga libro, dokumentaryo at pananaliksik tungkol sa kanya ay naging popular muli.
Ang pelikula ay nagsilbing tulay sa pagitan ng nakalipas na kasaysayan at ng kasalukuyang henerasyon na nagpapalakas ng pambansang pagmamahal at pagkamausisa sa ating mga bayani. Ang paghahanap sa tunay na lokasyon ng mga labi ni General Antonio Luna ay hindi lamang isang simpleng gawaing historikal. Para sa mga Pilipino, ito ay isang pagkilala sa sakripisyo ng isang taong nagbigay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng bansa. Ang pagbibigay ng maayos na pahingahan sa isang bayani ay simbolo ng pasasalamat ng isang bansa sa kanyang mga bayani. Kapag hindi natin mahanap ang kanyang tunay na libingan, parang may bahagi ng ating kasaysayan na nananatiling bukas at hindi natapos. Ang kolektibong memorya ng mga Pilipino ay nangangailangan ng mga konkretong lugar ng paggunita, mga pisikal na espasyo kung saan maaaring magpugay ang mga susunod na henerasyon. Si Luna ay hindi lamang isang general. Siya ay kumakatawan sa lakas, katalinuhan at dedikasyon ng bawat Pilipinong handang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Adyan makita na ba sa kanya, bertihan po sa ating sarili. Mula sa kanyang kahangahangang buhay bilang siyentipiko at general hanggang sa marahas na kamatayan sa Kabanatuan noong Hunyo 5, 1879, si General Antonio Luna ay nananatiling isa sa pinakaenigmatikong bayani ng ating kasaysayan. Tinalakay natin ang kanyang digmaan, ang kanyang mga kaaway, ang kontrobersya ng kanyang pagkamatay, at ang patuloy na paghahanap sa kanyang mga labi na hanggang ngayon ay hindi pa natutuklasan. Ang misteryo ng kanyang tunay na libingan ay hindi lamang isang historical na tanong. Ito ay isang hamon sa bawat Pilipino. Ikaw na nanonood ngayon ay may kakayahang maging bahagi ng pagpapanatili ng ating kolektibong memorya. Suportahan ang mga pananaliksik, pag-aralan ng kasaysayan at ibahagi ang kwentong ito. Sapagkat ang paghahanap sa mga labi ni Luna ay paghahanap din sa ating tunay na pagkakakilanlan bilang isang bansa.